Mainit na balita ngayon itong pag-resign ni ah, member ng isang member ng Independent Commission for Infrastructure or ICI, itong si dating DPWH Secretary nung panahon ni Pinoy na si Babes Singson. O yan mga kabunyog, mga kababayan. Actually, unang lumabas yung balita sa Billionaire News Channel, ang sabi, posibleng mag-resign sa susunod na mga araw si Babe Singson. Ayon di umano yan kay Jacinto Jing Paras. O ngayon mga kabunyog, mga kababayan, pero bigla si Chairman Andres Reyes Jr. na mismo ng ICI ang nag-announce. Inanunsyo niya na nag-resign na nga itong si ICI Commissioner Babe Singson. Nakakalungkot ito dahil sa totoo lang, sa tatlong members ng sa tatlong bumubuo ng ICI, ang chairman si Andres Reyes. Member itong si Babe Singson. Isa pang member yung Rosana Fajardo ba yun? Yung sa dating Sisip Goris and Vilayo, auditor. Member din dyan si pero bilang special advisor itong si Asurin, dating PNP chief, pumalit kay Mayor Magalong. Pero sa mga members na yan ng ICI, ang karespe-respeto dyan itong si Babe Singson. Kasi nung panahon na sekretary ito ng DPWH sa panahon ni Pinoy, napakaganda ng record nito. Walang masyadong korupsyon sa DPWH. At hindi ito nagpayaman sa pwesto, itong si Babe Singson. Kaya maganda ang record nito. Ito naman talaga yung isa sa mga nauna kaagad na nabanggit na magiging member ng ICI. Sa katunayan, nung nakikita na dapat nang mag-resign si si Manuel Bunuan, yung secretary ng DPWH sa ilalim ng administrasyon ni PBBM, isa sa mga sinasuggest na papalit itong si Babe Singson. Kaya lang mukhang ayaw na ni Babe Singson. Kaya ang linagay na si Vince Dizon. O ngayon, nang binuo yung Independent Commission for Infrastructure, inilagay na ito. Inilagay na itong si Babe Singson. Ngayon, ang nakakalungkot dito, nag-resign na. Nag-resign na. Ano kasi ito ano ba ang expertise ni Babe Singson? Ay syempre engineer siya. Syempre engineer siya. Kailangan ng technical person sa loob ng Independent Commission for Infrastructure. At siya yun. Ay ang pinag-uusapan dito, mga infrastructure projects, flood control projects, kailangan ng technical person yan. Engineer, ito yun. Pangalawa, dati na siyang DPWH secretary nung panahon ni Pinoy. Kaya alam niya yung pasikot-sikot sa loob ng DPWH. Kaya sa totoo lang, malaking kawalan itong si Babe Singson, mga kabunyog, mga kababayan. Napakaano ng integrity nito. Kasi marami siyang ginawa na mga reforma sa panahon ng dati naman na ang DPWH, sira-sira ang imahen niyan. Pero nung panahon ni Pinoy, medyo nagtino yan sa panahon ni Babe Singson. Hindi man ganap na naalis yung corruption, pero kahit papano na-check, nabawasan. Kaya itong pagkakalagay sa kanya sa ICI, maganda yung desisyon na yun ni PBBM, tapos ngayon mawawala. Ano ang rason? Ano ang rason? Yung reason na sinabi ni Andres Reyes, yung chairman ng ICI, nagpaalam na daw kasi pagod na. Parang yung health niya, yung kalusugan niya raw. Nasusobrang stress na daw dyan sa trabaho sa ICI. Yun din ang sinabi ng tagapagsalita ng ICI. Si Attorney Husaka ba yun? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, napakalaki ng ito. Kumbaga napakalaki ng kawalan para sa ICI. Hindi maganda. Hindi magandang rason ito. Ngayon, yun ang sabi. Pero may sinabi naman si Egay Erese, si Congressman Egay Erese, ito yung sabi niya. Sabi niya sa akin, o sabi ba daw sa kanya ni Babe Singson, why would I risk my life and my family
just to solve the Malacanang's problems. O yan mga kabunyog. Yan ang sinabi ni Egay Erese. Si Egay Erese, kaibigan ni Babe Singson, at itong si Babe Singson ay nagsabi daw sa kanya, masyado na daw siyang nai-stress sa ICI at parang hindi niya na nakita na delikado ang buhay niya, delikado ang pati pamilya niya, tapos na siya. Tsaka mayroon daw mga nangyayari na hindi na gusto ni Singson. Ito yon. Ito pa ang sabi ni Egay Erese. ICI is now dead. It has no credibility. Especially ngayon, bago ng bago ang naratibo ng palasyo. Yan mga kabunyog, mga kababayan. So kumbaga, medyo actually napasabay ang balita na yan ng pagre-resign ni Babe Singson dito sa rekomendasyon na wag sampahan ng kaso si Chis Escudero. Kasi ngayong araw din inanunsyo ng ICI na pagdating kay Chis Escudero, hindi muna nirekomenda na sampahan na kaagad ng kaso. Ang rekomendasyon ay imbestigahan pa ng ombudsman. Parang ituloy-tuloy ng ombudsman ang case build-up. So, mayroon ngayong kumakalat na kwento, hindi natin alam kung totoo. Ang sabi, hindi nagustuhan ni Babe Singson yung mga ganong desisyon. Mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ng ilang observers, parang yung desisyon na yon kay Chis Escudero na parang inaabsuelto kasi hindi nga sasampahan ng kaso eh. Bahala na yung ombudsman kung anong gagawin. Parang hindi nagustuhan yan ni Babe Singson. Mayroong ganong mga bali. Kasi ngayon din inanunsyo yan ng ICI na hindi nirekomenda ng ICI na sampahan ng kaso si Chis Escudero. Pero sila Bong Revilla sasampahan ng kaso. At saka si Maynard Ngo. Actually kasama pa sa mga hindi sasampahan muna ng kaso. Si Grace Po, Nancy Binay, yun, mga kasama yon, saka si Chis Escudero nga. Ngayon may nagsasabi, parang nalilito na itong si Babe Singson. Kasi ang sabi, managot ang lahat ng sangkot, tapos mayroong mga pinapalibre. Mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung sinasabi ng iba. Ang sabi naman ng ICI, yung tagapagsalita ng ICI at saka si Andres Reyes, pagod na raw, nai-stress na, hindi na kinakaya ng kalusugan niya, apektado na daw ang kalusugan niya. So kung ano nga ba ang totoo diyan, gusto niyong malaman kung anong rason? Ang sabi ng ICI, kalusugan. Ang nai-stress na. Ang sabi ni Egay Erese, ayan, nakita niyo kung ano. So ngayon, hindi natin alam, pakinggan natin si Singson. Pero ang nakaka-intriga lang kasi diyan, ngayong araw inanunsyo ni Andres Reyes ng ICI na hindi muna sasampahan ng kaso si Chis Escudero. Kasi nga bahala na daw ang ombudsman. Mag-conduct muna ng case build-up ang ombudsman. Ay doon parang ang sinasabi na ngayon ni Egay Erese, paiba-iba ng naratibo ang Malacanang. At parang itong ICI napipressure. Napipressure sa ganon. Mga kabunyog, mga kabayan. Dapat kasi talaga sa ICI independent. Dapat independent eh. Hindi dapat pinapakialaman. Alam naman natin si Babe Singson, malinis na tao yan. Hindi pwede sa kanya yung papakialaman. Palibrihin nyo to, maging malambot kayo kay ganito, huwag nyong pupuruhan si ganito. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Kaya sa nangyayaring ito, masisira talaga ang ICI. Kailangan ipakita ngayon ng ICI, hindi totoo yung kumakalat na yan na balita na kaya nag-resign si Babe Singson ay dahil doon. Mga kabunyog, mga kababayan, bigyan natin ng subaybayan natin sa susunod na mga araw. Pero alam naman natin na si Babe Singson gusto talaga niyang linisin ang korupsyon.
Napaka-passionate niyan sa issue na yan eh. Napaka-passionate niyan. Nung mga una pa, ini-interview yan, napapanood ko yan, di ba, inaano ko nga, dinidiscuss ko yung mga sinasabi niya. Kaya gusto niya talagang makatulong na masolusyonan ang problema. Dahil sirang-sira na ang DPWH, ay dati siyang DPWH secretary. Tapos ngayon, biglang actually, may isa pa doong may mga resource person pa doon, may mga inimbitahan. Halimbawa, yung sa Land Bank, sabi ni Babe Singson, paulit-ulit na kayo ng rason nyo na ganyan. Ha? Napiko na si napiko na si Babe Singson doon. Kasi laging sinasabi ng mga politiko at saka ng mga opisyal ng gobyerno na umaattend sa pagdinig ng ICI, presumption of regularity daw ng kanilang mga ginagawa. Presumption of regularity. Medyo napiko na si Chavit Singh ay si Babe Singson doon. Presumption of regularity nyo. Pero sa totoo lang, sinong natira ngayon? Ang natira ngayon sa ICI si Andres Reyes Jr. Si Andres Reyes Jr. nga ayaw niya ng live streaming. Hindi daw ayaw niya daw. Pero napilitan siya kasi kailangang maging transparent. Ngayon, sino kayang ipapalit? Abangan natin kung sinong ipapalit. Pero malaking dagok ito eh. Malaking kawalan si Babe Singson. Kasi unang-una technical person 'yan, magaling. Engineer 'yan, kailangan niya ng IC. Pangalawa, yung integrity niya. Pangatlo, alam niya na ang pasikot-sikot sa DPWH, dati siyang secretary. Sayang. Kung ano nga ba talaga ang dahilan, iba-iba ang lumalabas. Hintayin natin si Babe Singson na magsabi niyan. Hindi pa kasi siya ini-interview talaga eh. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.